guys? So, yun na nga. Welcome back sa ating channel. So, for today's video, gusto kong i-congratulate ang ating mga bagong RMP or Registered Master Plumber. So, ano nga bang una yung gagawin pag nakapasa na kayo? Well, this is based from my own experience. And hopefully, I could do or explain something that I can impart in you. Okay? English yun. So ayan, so naisipan ko lang gumawa ng video ngayon habang nagde-design ako. Nagde-design ako ng ano ngayon, plumbing para dun sa project ko sa Bulacan. Okay? Ito siya, pakita ko habang kukwentuhan tayo. Well, ayun siya, as you can see, nagre-review din ako, tinitignan ko para nakakomply tayo sa National Plumbing Code. Yan. Tignan din natin mga yan. Ayan yun, pinrint. So, ito yon, no? Dinidesign ko. So, wala pa kayong makita dyan. Puro layout lang yan. Tapos, yung water line. Yan, puro layout lang din naman tayo dyan. No? Ito, wala pa. Hindi ko pa nalagyan. So, kuguhitan ko lang yun mamaya. Or, sampulan na natin. Guhit lang tayo dito. Opya. Whoop. So, yan. Makita nyo, tumama siya sa, sa biga. So, sa site yan, bahala na yan. Mag-offset na yan dito. Dadaan na yan dito. Yep. Ganun lang siya kadali. No? Tapos, sizing na lang ako niyan mamaya. Anong sukat na itong main entrance water line. Yan. Sukat niya. Tapos dito. Hanggang dun. Okay, tapos magkakabit pa tayo dito sa garage. Mamaya na yan. Okay? So, possible din ako maglagay dito. Para sa tubig dyan kung okay lang. Tapos ito, yung second floor or yung level 2 to, riser to. Okay, bababa yan dito. So, tignan natin ang mangyayari. Okay? So, yan. Anong 2 days na lang? Taka nga rito. Oo. Paano yung 2 days na lang? Sabi ko, Oo. 2 days na yung stay, tapos 5K na lang, diba? Oo, tapos? Tingnan ko lang yun. Thank you ka na, wala akong masasabi, di pa ako mag-upload. Gawa ka ng cost proposal. Sige. Gawa ng cost proposal. Kikis na lang kita, tapos ihahag na lang kita. Hindi, kailangan ko ng cost proposal. Yun na yun. Hindi, ano ko. Gusto ko massage kita mamaya. So yun na nga guys. Commercial break muna tayo dun. Yan, ano ba yung first step natin towards after ng makapasa ng registered master plumber? Okay. So, first things first na gagawin mo bilang bagong pasado na RMP is syempre i-register mo muna yan. No? Pupunta ka sa PRC Leris, gawa ka ng account mo, register mo, tapos lalagay mo na yung mga details doon. Syempre meron ka namang NOAA, andun na rin yun, mga input mo na lang. No? After nun, hintayin mo yun, tapos may oath-taking pa yan, mag-oath-taking ka pa. After nyo mag-oath-taking, ayun, pwede nyo nang makuha yung license nyo. So, after natin makuha yung license, meron ka pang dapat gagawin dyan. Siyempre, kailangan mong kumuha ng tinatawag na PTR or yung Professional Tax Receipt o tinatawag. Ayra, yan ang sinasabi ko, yung mga gamit ko sa mo pinaglalagay. Hindi ko na alam yan. Okay, ito yung PTR. No? Tatakpan ko kunyari. Ang dumi na kukuha guys. Galing ako site eh. No? So makikita nyo may mga pintura pa. So, takpan ko yung PTR number ko. Yan. Ito yung sample ng PTR. Magbabayad ka nito sa munisipyo. Ang bayaran nito is every first quarter ng taon. Or pagka bago kang registered, syempre, babayad ka, pwede na. Wala ka pang penalty. Tig 300 lang yan kada isa. So, ako, it so happen na mechanical engineer and master plumber. Binayaran ko is 600.
No? Ito yung ginagamit natin kapag pipirma tayo ng plano together with our license. Which is ito yung sample niya. Yan. So, yan, layo ko na lang. Para hindi ko natatakpan. Ito yung mechanical ko, ito yung master plumber ko. Yung sa likod. Tapos, ito yung PTR. After nyan, syempre, pag meron ka ng ganito, well, ang isusunod mo, itong dry seal na pagkabigat-bigat. Yan, papagawa ka ng dry seal. So, presyo nito nasa 2,500 to 3,000 or 4,000 depende kung stainless yung gusto mo. Meron kasi nito stainless, meron yung parang stapler. So gagawin mo na nun, syempre kunyari meron ka ng plano na pipirmahan, pipirma mo na to. Yan. Tapos seselyohan mo na. Ito na yun. Yan. Selyo. Selyo. Yun. Meron na. Sealed na yan. Okay. This is a legal document na to. Pwede na itong i-attach sa building permit natin. No? Katabi ko na yun. Magagamit ko na yun. So yan. Kailangan natin to. So mapansin nyo, dalawa yung seal ko. Well, nagsasign in seal din ako ng mechanical. Pero hindi yung mechanical plant. Bali, mechanical ano siya. Supervision. Parang ganun. Supervision or project in charge. Marami sa tayong pinipirmahan. Yun. Ganun siya. So, after nun, meron ka na nun dapat syempre skilled mo. Pagdating sa AutoCAD, dapat medyo intermediate ka na. Yan ang kailangan mong aralin. Yung AutoCAD, yung Revit, yung mga software na pang-design. Yan. Tapos syempre dapat meron ka din checklist nito, table. Kapag katulad ko, yan, kakaprint ko lang, tindesign ako ngayon. Hinahanap ko pa, inisa-isa ko pa. Although, alam ko naman, pero maganda pa rin yung vine-verify natin sa mga building codes. Or, for this case, yung National Plumbing Code natin. No? Yun. So, yun. By the way, congratulations sa inyong lahat, no? At isa-shoutout natin tong mga to, mga tropa natin na pumasa, no? Yung tropa ko, dati kong samahan sa trabaho, okay. Dati ko siyang cadet, engineer sa site, okay. Si Patrick Tonyakaw, congratulations. Mechanical engineer, ex-master plumber. Okay. Tapos, yun. Trabaho ko rin dati, si Kenneth Ignacio. Yan. Congratulations sa atin mga buddy. And special mention natin syempre kay kay Sir Cyrus Darwin Ramos. Okay, good luck sa iyong pag-take sa board exam. No? Magte-take pa lang kasi siya sa second exam. Itong 2024, hindi siya nakapag-take ng February na busy daw sa trabaho. So, technique ko dyan, yan din ang reason ko dati, hindi ako nagre-review. No? May reviewer ako pero hindi nagre-review kasi walang nagpo-push or driven or nagdo-drive sa akin na gawin. Ginawa ko, nag-file ako ng tawag dito, application to take master plumber. So yun, paglabas ng NOAA, wala na, bulugaan na. So, mga less than a month or 1 month lang yata yung review ko nun. Kumuha ko ng refresher course. Yun, naipasa naman natin. At kung hindi pa napanood yung video na yun, yung kwento ko, well, check nyo na lang yung iba kong video regarding doon meron ako. Or pwede kong ilagay dito yung link sa baba. After neto. Well, yun. Yun lang ang tip ko sa mga fresh board passer ng master plumber. Huwag kayong gagaya sa akin. So yun, kailangan yung malaman yung AutoCAD, yan yung mga designing software natin.
PTR, okay, para maging registered kayo sa ating munisipyo. License na kayo so kailangan nyo lang magparehistro. Parang ganun yun. Di ba? ORCR, yun, OR yun, PTR. Professional Tax Receipt ang tawag doon. Okay? PTR. Hindi lang tayo mga engineers kumukuha niyan, pati yung mga doktor, nurse, yan, pharmacist, lahat ng mga professionals natin kumukuha rin ng PTR. So, isa yan sa requirement para makapirma tayo ng plano. So, that's for today's video. No? And thank you so much sa mga patuloy na nanonood. And God bless.